Hello TV fam. Sa title pa lang, alam na natin kung ano yung nangyari. So, pag-usapan natin, para na sa ganun, mabigyan ko din kayo ng update kung paano nagsimula, ano ba yung mga nakikita mong mga senyales, ano yung gusto ko lang ma-share sa inyo, kung ano yung parang naging experience ko sa pangyayari na to. Na kahit na hindi natin gusto, may mga bagay talagang kailangang mangyari para sa ganun mag-grow tayo personally or professionally. Konting backstory muna. So, hindi ko na i-mention yung company name, pero I started with this company way back in 2022, November. To be exact, and I was hired directly by the director nung department and nung lead ko. Kumbaga, meron akong direct supervisor that helps me. I'm part of that team na mag-manage ng portfolio. When I say portfolio, ito yung parang naka-group yung mga projects na hina-handle on a per team basis. So, siya yung parang ka-partner ko. So, kasalitan ko. Halimbawa, wala ako, siya yung mag-take over. Kung wala siya, ako yung mag-take over. So, ganun yung partnership. Now, I think, narinig nyo naman to sa news na nagkaroon ng, during that time, may fear ng pag-lay off. And true enough, nag-lay off yung company ng over 6,000 employees. 4,000 out of that 6,000 is directly from the headquarters, which is kasama kami doon, And the first round, naging safe naman, Hindi tayo na-consider, which is good. I took the job dito sa company na to, knowing na alam ko yung magiging relationship ko sa supervisor ko at saka yung magiging parang direct boss namin, which is yung director. And sa pagkakaalam ko and pagkaka-assess ko, kasi pag nag-i-interview ka, hindi mo lang gusto malaman kung ano yung mga ginagawa mo. Gusto mo rin malaman dapat kung ano yung mga magiging relasyon mo sa mga makakasama mo doon sa group. So, nag-panel interview ako, nakilala ko yung mga team members ng mas maaga, and nag-enjoy ko, yung parang wealth of knowledge na meron sila, na alam ko matututo din ako by being a part ng team na yon. And then, yun nga, na-meet ko yung director, happy din ako kasi parang talagang hands-on and protective siya sa mga tao. Knowing na nagkaroon nga ng ganong klaseng massive layoff, yung sa team namin talagang intact. So, sinabi naman niya yun sa amin na talagang she looks after yung mga team members niya, which is I'm very thankful. So, isa yun sa mga na-consider ko, kaya ako rin in-accept tong trabaho na to dahil alam ko, number one, mag-grow ako in terms of experience and career, and gusto ko yung magiging team members ko. Unfortunately, nung nagkaroon ng layoff, nagkaroon din ng restructuring sa team namin. So, yung nag-hire sa akin na lead tsaka director, sila yung isa sa mga naging rason kung bakit ako na nag-decide na yes, tatanggapin ko na to. Yung lead ko, particularly yung direct lead na partner ko dito sa category na to, na-move siya after 6 months. No problem. Nag-adapt naman tayo kasi ganun naman tayo parati, lalo na sa mga Pilipino. We try to easily adapt kasi isa yan sa mga skills na dapat mong meron ka para nang sa ganun is makakope ka sa mga fast-paced na company, kapareho nung company na sinamahan ko. So, after 6 months, na-transfer ako sa, hindi naman ako na-transfer, but yung lead ko na-transfer sa ibang group, and then napalitan yung parang direct partner ko. After, I think, 3 or 4 months noon,
nahiwalay naman kami doon sa nag-hire din sa akin na director. Paano ko ba sabihin yun? Hindi naman talaga kami natanggal under doon sa director na yon, pero nagkaroon ng manager. So, merong in-inject na manager. Dati kasi direct report kami ng director eh. Naglagay sila ng manager and then doon kami nag-direct report after 3 to 4 months na nag-partner kami nung bago kong lead. Okay, so okay lang, maganda pa rin yung working relationship namin, no? We're able to proceed kung ano yung mga dapat na projects na dapat namin i-manage at i-handle. And then come early this year, so you can just imagine, nagpalit na ako ng lead, and nagpalit kami ng manager from directly reporting sa director, naging manager. And then from that manager, come January of this year, na-implement naman. Actually, not January. January announcement, effectivity niya February. Nalipat kami sa panibagong manager. So, you could just imagine yung transition at saka yung movement na-experience ko during the tenure ko sa company na to, no? So, ang dami. And then from that time, nung nalipat kami sa bagong manager na to, lead ko naman, all of a sudden, she had to, kailangan niya mag-break. I don't know why at that time. So, okay. Solo ako from end ng February up to present. Yung mo ng present, no? Solo ako na nagde-directly report doon sa manager. So, I have to take over yung mga projects na minamanage ng lead ko, take that on, and then manage my own projects. And then, madami pang restructuring and reshuffling na nangyari internally. So, kailangan namin maging picky sa mga projects na kailangan naming kunin. Ito, nire-relay ko to sa manager ko kasi dahil wala na akong lead, directly na kaming mayroong one-on-one on a weekly basis. And during yung mga one-on-one na yon, mga meetings namin, ina-update ko siya na itong tatlong project na to, dito ako nakafocus dahil alam ko meron tayong mga hinahabol na targets. Alam ko na ito yung magpo-provide ng mga low-hanging fruit. Pag sinabi mong low-hanging fruit, ito yung mga results na pwede mong makuha ng mas mabilis compared doon sa longer term. No, dahil nga naghahabol ng numbers. Support lang siya. Okay, I support your decision and so on and so forth. And then one problem na medyo na parang nag-uumpisa na is yung manager na meron ako ngayon, medyo siya yung tipo na, ewan ko kung meron kayo, I believe yun sa mga nanonood, meron kayong mga gantong klaseng naging manager in the past, no, na pag meron siya sinabi, gusto niya, you drop everything, and then, yun lang yung i-focus mo, address mo kagad yun. So, parang, ang pagkakaintindi ko is meron siyang, matatawag nyo ba yung superiority complex? Siguro, no? Yung tipong, basta pag sinabi siya, gusto niya na parang, ora-orada. So, naghingi naman ako ng mga, what you call this, consideration and understanding. Sabi ko sa kanya na, I know the ask. Is it possible if I can delay this? Just because I have a series of, kasi yung meetings ko, kung makikita nyo rin yung calendar ko, naka-pre-book siya 2 weeks ahead. So, you just imagine, even yung lunchtime ko is talagang nakukuha na tipong wala na akong makuhang time na parang, teka, mag-break muna tayo, no? Naging problem is, tatrabaho ka na, even yung lunch break mo, nagtatrabaho ka na even after work hours. Sometimes, nagtatrabaho ka din on a weekend para lang ma-meet mo yung deadlines mo the coming week. So, pag meron siyang inask, sabi ko sa kanya, would it be possible if I delay it? Is-schedule ko naman yan. Pero, prioritize ko lang muna to kasi nakaset na yung dates eh. So, yun yung parang feeling ko na feel niya na parang, hindi ako pinaprioritize. So, isa yon that I think. And then, meron din ako mga instances na meron na akong naka-preset na meeting. And then, gusto niyo mag-inject ng meeting during my pre-existent meeting.
na for her, I think, added to her conclusion na parang hindi ko siya pinaprioritize in a sense. Dahil nga, kailangan kong ma-provide, I guess, pinaprioritize ko yung stakeholders ko na nagmamadali din kasi it's always customer-based. So, those are the instances na nare-recall ko na may have been a learning for me, no, na meron talaga mga bosses na gusto nila maka-feel na they're really important. On my end, I'm just being true to myself na trabaho to ng dalawang katao na bumagsak tapos all of a sudden yung mga business din dahil nga sila din na trim yung team nila, na condense din yung projects nila, so dumami yung volume nila, na in turn dumami yung volume ng mga projects na hinahandle ng supposedly for pang dalawang tao na naging pang isang tao. Just to let you know, ang work hours namin is 7.5 hours a day. And then, every Friday, meron kaming free privilege, supposedly, na we can take the half day off. So, isa yun sa mga privilege na meron kami na nagustuhan ko din kasi during nung first na pag-join ko is na-enjoy namin yan, na talagang nakakapag-off ka. So, to cut the long story short, 2 days ago, nagkaroon ako ng performance review. So, yung performance review namin, quarterly yan ginagawa. Assessment yan ng kung ano yung mga naging accomplishments mo, at saka ano ba yung mga naging challenges mo para ma-discuss nyo on how to better improve. So, somewhat, nag-prepare tayo. Hinilam ko more or less yung mga quick numbers ko. Sabi ko yung 3 projects na yon, ito yung amount niya in terms of like savings. Pinresent ko yung assessment ko of myself, like this is what I did. Ang una, sinasabi niya, dapat ba meron akong project na ang initial amount is, let's say, nasa 120,000 lang. Dapat ba natin i-manage yan? Yung isa sa mga question niya nung nag-uusap kami way back in March. Sabi ko, I think it is critical kasi nga siya yung magiging base platform para sa big project na hinahandle naman ng another team member. So, medyo critical siya. So, let's just make sure that we're able to provide natin yung support natin. True enough, no, yung 120,000 na yun, naging almost 2 million plus in terms of value. At hindi lang yung kontrata namin yung pinag-uusapan dun sa project, pati yung kontrata ng affiliate company namin na nasa ibang bansa. So that's that. So, nagbigay ako ng explanation, ito yung ginawa ko, ito yung achievements ko, ito yung challenges. And then, after kung ma-present yun, sumingit na yung, nagsabi na yung manager ko, okay, sige, ito naman yung assessment ko. Yung assessment niya is, kahit na nung nag-one-on-one kami, hindi kinaklarify ko na ito yung nangyayari, ito yung update, ito yung rationale doon sa decision. Lahat pala yun, parang ngayon sinasabi niya sa akin na parang hindi siya aligned in a sense. Kung hindi siya aligned, sana sinabi mo sa akin na parang I think dapat ganito na lang gawin natin. 'Di ba? Pero hindi niya sa akin sinabi yun. Ngayon sinasabi niya. So, na-shock ako in a sense kasi alam ko, kino-communicate ko yun sa kanya. Sabi niya parang, I think kailangan ko daw I need to have a better plan to manage my time. I did explain my part, no, na I am managing my time pero hindi lang talaga nauugma yung sa dami ng trabaho, dami ng requirements na nangyayari. So, sa lahat ng mga sinasabi nung boss ko, meron akong parang answer, a valid answer. Dito sa performance review na to, normally to, it's between the manager lang at saka ako. Pero nagulat ako this time, kasama yung director. Yung director, yun yung nag-hire sa akin na for this particular role. So, nagulat ako nandun siya. Yun na nga, nagsasabi siya sa akin na parang, eto yun, nagbigay ako ng rationale sa decision ko, which is parang napapatango naman yung director, okay? So, parang nasasagot ko naman yung tanong. Sabi niya sa akin, ano yung numbers mo ngayon?
So sa amin kasi, we look after savings numbers. Meron ka mga certain goals mo for yourself to attain as a category manager, no? For this quarter alone, I think it's close to 1 million. Yung numbers na meron ako. And that million is hindi pa ina-account yung 2 project na katatapos lang. The conversation kept on going na ito yung mga sinasabi niya na parang nakikita niya na ginagawa ko, naging challenges niya. And then, nung nakita niya na parang may nasasagot ako sa bawat isa na mga china-challenge niya na parang for her, it was a wrong decision. Pero, mind you hindi niya nire-relay sa akin na parang, ganito na lang gawin natin. Parang, sabi niya, support siya. Yun yung, hindi ko maintindihan. Support siya sa decision kasi nga, tinatrust niya yung decision making ko doon sa project. Pero ngayon, ang sinasabi niya is, against siya. So, clearly, may communication gap, no? And dahil siguro sa kabisihan ko din, learnings ko doon is at least document everything in writing na parang, pagkatapos yung mag one-on-one, summarize mo lang in an email na ito yung pinag-usapan para meron kang something to look back na parang, hey, ito nag-agree ka, di ba? Kasi hindi ko naman ina-expect na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon eh. So, after na pag-usapan ng lahat, nag-present yung manager ng dahil ito yung assessment ko sa'yo, ilalagay ka namin sa, ang tinatawag nila is performance improvement plan. Hay! So, dun pa lang, parang malaking dikay na tayo. So, briefly, sinare niya sa screen, no, nag-go over siya. And then, nakalagay doon na parang starting, ang una nga, pagkakaintindi ko, effective immediately ang pagkakarinig ko doon sa explanation niya. Pero nakasaad pala doon na parang mag-uumpisa yon next week. Kasi remote work kami, 100% remote. And then you're only required pumunta sa opisina pag may mga team events or meetings na kailangan doon talaga gawin. Doon sa paper na yon, nakalagay doon na starting next week, I have no option but to report to the office on a daily basis. Meron daw akong manager na magpupunta din doon, na tutulong sa akin to improve my skills in a sense. Kasi parang according to sa direct manager ko, hindi daw ako nagpa-perform at par doon sa level na gusto nila. Which is, I don't agree with it. Let's just put it that way, hindi ako nag-agree kasi I know, number one, I'm producing numbers. As a matter of fact, kung totoo man yung sinasabi niya, bakit nung February, nung nagkaroon kami ng performance assessment, dyan kasi binabase yung annual salary increase mo. Ang feedback sa akin is, I'm performing well and isa ako sa mga empleyado na nakakuha ng highest salary increase sa team. Kung totoo yung sinasabi ng manager ko from February up to June or July, bakit tayo maa-assess at mabibigyan ng ganong klaseng assessment for 1 whole years of performance kung hindi ako nagper-perform well within the required performance ng isang category manager? Kaya hindi ako makapaniwala talaga na totoo yung sinasabi niya. Or is it a way lang nila to find fault sa'yo para maput ka or mailagay ka sa ganong position na mentally alam ko it will affect me kasi ako lang yung naiiba. I'm being asked na mag-report sa office and then, people come by and they will be asking, bakit ka nandito? So talagang nung iniisip ko yung nakalagay doon sa letter at saka yung explanation niya nung aking manager, talagang nilagay ako in a difficult position na would make me think to leave the company. Meron dyan tinatawag na silent layoff strategy na
nilalagay nila yung mga employees nila in a very uncomfortable position na kung saan they would rather just resign instead of going through the layoff process dahil yan, meron pa yung severance package and so on and so forth. That's my thought process during that time na talagang hindi ko matanggap, and I would never even consider making myself think less doon sa performance na binibigay ko, because I know in the past months, no, especially yung nawala yung lead ko, I don't even know kung anong reason ba't siya nawala. But it could be, related to this dahil siya yung unang nakikipag directly communicate dito sa manager nito before I directly reported to this manager. So I don't know. Speculations lang to, no? But anyway, that's mute and point. So for me, I came to a realization na although you're making progress in managing the projects, trying your best, adjusting even yung lifestyle mo, yung time mo para lang ma-accommodate, regardless na kung gaano ka hardworking, hindi siya magiging fully realized or appreciated kung yung direct manager mo is at that level. So yung naramdaman ko doon sa pag-uusap namin na parang nilagay talaga ako sa very uncomfortable position for me to quit my role, which was very hard dahil number one at that time iniisip ko, kakayanin ko bang magstay sa company or sa under the new team na kung nasaan ako, knowing na ganito siya klaseng mag-manage. Another question is, nakita nyo naman sa previous vlog natin that we're preparing, di ba, na ibenta yung ating property and then balak sana natin mag-upgrade to a townhouse. Kakayanin ko ba na magstay? Hanggang kailan ko kakayanin na magstay under this team na may burden akong ganun? Lahat ng yun naisip ko na parang, alam mo, ano na rin to, parang it's God's gift, no? Enlightenment na nangyari nga pala to, I think, a day before ma-put up yung property namin for sale. So, yung mga question na yun, parang it led me to rethink yung mga plano. Medyo naubusan na tayo ng kakasalita. Inom muna tayong tubig. As I was saying, after thinking it over, ang best way na lang talaga. Kasi ako yung tipong tao na ayoko ng masyadong drama, ayoko nang i-prolong yung agony na sige, isubok lang natin. Kasi yung papel na yon na sinabi sa akin na program na balak nilang ipasok ako, kailangan kong pirmahan yun. Pag pumirma ka kasi doon, number one is ina-acknowledge mo na ganito yung assessment sa'yo. Kung ano yung assessment sa'yo nung manager mo, ina-accept mo na yun talaga yung actual na naging resulta. Ang isa kong nakitang parang unfair practice doon is, bakit one-sided lang yung assessment, 'di ba? Ang assessment niya is siya lang talaga. Bakit hindi nila tinanong yung mga stakeholders na katrabaho ko, ano bang feedback nila? Masaya ba sila sa performance? Natutuwa ba sila sa results na binibigay ko? Walang side na ganun na tingin ko talaga it was unfair. So, knowing na ganun na nga, it's just, isang one-side assessment lang talaga, her assessment alone, na nag-decide to put me in this program, parang ayoko naman siguro tumagal sa ganun team na ang tingin sa akin is
below performing. Now, never in the change of category lead, yung dalawa kong category lead, wala naman sila nasabi. Yung first manager na napalitan, na ipalit, no, from director down to a manager, wala ring na nasabing masama. All good praises during the transition stage. Only with this manager na nagkaroon ng ganitong klaseng problem. So sad to say, after that call, immediately tinawagan ko si Joy. Sabi ko, ayaw man nating mangyari, pero sabi ko sa kanya, we might need to put a pause doon sa pagbenta ng place natin because I think I would need to resign from my job. And, you know, emotional tayo. Anyway, nakakatuwa naman na supportive si Joyce. Anyway, hindi mo kasi maaalis yung feeling ng disappointment doon sa proseso. Kasi regardless kung gaano ka kaayos magtrabaho, alam mo yun, kahit na you put in extra effort to make sure you meet yung mga requirements, sometimes talaga hindi enough yun kung halimbawa iba yung perspective nung nagmamanage sa'yo. Medyo fresh pa kasi yung mga sinabi sa akin kasi hindi ko na i-put into words exactly at saka maikwento ng in full detail kung ano yung mga narinig ko, pero to me kasi parang may kasamang doon yung feeling ng disappointment, yung feeling na parang you felt insulted na despite of all of your efforts, no, na happy naman yung mga business na sinusupport mo, is ganun yung naging parang assessment sa'yo. So, going back to that, no, tinawagan ko immediately si Joyce. She understands, no, papasalamat naman ako doon. And she supports yung naging decision natin na I think it's better to, you know, cut ties and resign than ilagay ko yung sarili ko sa posisyon na I would have to sign that paper and go with the flow kung ano man yung i-implement nung manager ko. So, one thing's for sure, people talaga would leave, you know, kung hindi maayos yung manager. I guess that's one thing na alam na natin, no? Hindi lang ako, kasi alam ko sa inyo din, talagang importante yung relasyon sa atin na alam natin dapat makakasundo natin on a day-to-day basis yung sino may mga kasama natin. So, there's really no point. So, sinabi ko yun kay Joyce. Pinag-usapan namin, finalize na namin. So, tinawagan ko yung realtor. Sabi ko, hey, few changes, just a heads up, no? I think we need to put a pause sa pag-put up ng ating property. Let's delay it muna. Ayun, actually this week, kakatapos lang ng photo, video, as in, i-list na, ipiprint na yung media and all. Sabi ko, let's not waste any more resources. Kasi alam ko may investment din naman silang gagawin dyan. So, wag muna. Dahil nga, ito yung nangyari. Para sa akin yun, it's considered forced layoff ang nangyari. Kasi nilagay ka sa lugar na alam mong hindi komportable para sa'yo. I'd rather not spend all my energy to fight that. I would rather look for another company na alam kong I would be treated well, you know, just like my initial team doon sa company na yon. Ang payo ko lang is, you know your worth.
Yun yung isa sa mga lessons natin dito. Know your worth. Alam ko, tayong mga Pilipino, matiisin tayo, pero may mga times na kailangan mo mag-say ng no. Importante yan. So, though sinabi na namin sa realtor namin, hindi na naka-up for sale yung aming unit up until, ma-establish ko yung new work ko. Few things na gagawin natin as a day comes by, I'll try to document kita nyo in the coming vlogs. From the time na nag-quit ako sa trabaho ko, ano yung naging journey ko, ano yung mga gagawin ko na mga tips, ang mga techniques para makakuha ng panibagong work. And then sasama ko kayo sa journey ko doon ba sa paglilipatan ko after kong mag-resign sa company na to, doon sa paglilipatan kong company, ano ba, mas malaki ba yung naging sweldo ko? Mas mababa ba? Ano yung mga circumstances na kinukonsider natin? Bakit tayo nag-decide or bakit natin tatanggapin ang isang offer? Bright side of things, hindi tayo natay, na nabenta na natin yung bahay. I'm still thankful, very thankful na, tinulungan pa rin tayo ni Lord dyan na yung timing inayos niya pa rin. Nangyari tong bagay na to bago namin ma-list yung property namin, bago kami mag-commit na bumili ng bagong property. Can you just imagine na I have to quit my job tapos ang mortgage mo nasa between 4 to 6,000? Parang masisira ang ulo mo doon. It's still a blessing in disguise, Yun pa rin ang ating nakikita. Dahil, yun nga, wala tayong, the timing is just right. Nagpapasalamat pa rin tayo doon. So again, more vlogs to come. I-document ko yung, again, pag-search natin ng trabaho dito sa field ko, mabilis pong makahanap ng trabaho. Tama ba yung statistics na pinakita ko sa inyo sa vlog na to? Yung makikita nyo dyan sa screen? Kasi nga, highly in demand siya dito sa area natin. Ngayon, mag-send tayo ng resume and all. And then, gaano katagal bago tayo makakuha ng trabaho dito sa field na to? So, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat sa inyo. Makakatulong talaga to sa YouTube algorithm. Kung ma-like nyo tong video na to, then comment down below, kung ano yung mga tingin nyo or mga suggestion nyo, na baka meron kayong mga tips din, at saka kung meron kayong mga similar experience na sa sarili nyong mga company or team na nasamahan dito sa Canada, i-share nyo dyan sa baba, or even not here in Canada, it could be in other countries, So maraming salamat. Thank you again for watching, and magkita-kita tayo ulit sa susunod nating video. Paalam. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.